to support her tungkol po sa ating bagong panukalang batas. Hopefully, ito po ay papasa sa Senado. Ito po yung Universal Social Pension. Nandito na ba si Ginoong Loro Francisco? Kapuroy, very good. Sorry po, naglulo ko ang aking internet eh. Hindi ako makapasok. So you're back. I'll turn over the microphone sa iyo. Kumusta po, Kung Mila? Maraming salamat po at napaunlakan nyo kaming maging guest dito sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Of course, napakahalaga ng ating pag-uusapan at sana yung ating mga tagapakinig nood ay makibahagi sa ating pagpupulong ngayong hapon sa ating talakayan. Tapos na ba yung Ma'am Salve? Sir Floro, ganito ang request. Pagkatapos ng introductory ni Congresswoman Mila, baka po pwedeng konting panalangin natin. Isang regular nating taga-subaybay who joined the Lord just this week. Okay po. Okay. Shall we request muna Congresswoman Mila to say something? Introduce herself. Okay. Although kilala natin siya. Yes. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, ang partido ng mga nakatatanda. At ito po ang nakikipaglaban sa mga nakatatanda sa Kongreso ng inyong karapatan, kapakanan, pribilehiyo at benepisyo. Inaanyayahan ko po. Thank you very much, Congresswoman. Inaanyayahan ko po ang ibang mga taga-subaybay natin na samahan tayo sa maikling panalangin para sa kaluluwa ni Ginoong Richard Paa del Rosario. Siya po yung lagi nating kasama. Madalas siya magbigay ng mga valuable mga comments. So, siya po ay binawian ng buhay ng isang araw at kasalukuyang nakaburol sa mortuary ng Horacio de la Costa 2 sa Novaliches, Caloocan City. Kasama ko po siya sa organisasyon namin sa bagong sikat Elderly Association at kasama din po namin siya sa Center for Empowerment and Development of the Elderly and Seniors. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, itinataas po namin sa inyong pagpapala at pamamatnubay ang taga-subaybay naming si Richard del Rosario. Tanggapin po ninyo siya sa inyong kaharian at sa langit, patawarin at paglubayan upang makamit ang kapanatagan at kapayapaan. Kaya nawa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. So, Nanay Salve, napakahalaga ng ating pag-uusap ngayon, sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Ito ay mahalaga ngayon dahil napakalaking challenge ang ating hinaharap sa Kongreso sa mga susunod na mga araw, linggo, maaring buwan. At of course, at contentious nandito ngayon ang ating tagapagtanggol sa Kongreso, si Congresswoman Honorable Milagros Aquino Magsaysay. Siguro ma'am, magandang pag-usapan muna natin ano po ba yung inyong panukalang batas at bakit kailangan natin gawin ito? Anong batas po ang marami po tayong batas na naipanukala sa Kongreso, pero itong hapon na ito, ano bang pag-uusapan natin? Ayan. Ang pinakamahalaga ho ngayon sa tingin namin ay itong inyong mga susog para palakasin ang duties and function
functions and powers ng National Commission of Senior Citizens. Dahil ito ngayon ay alam namin na mahalagang pag-usapan dahil may mga panukala bukod sa inyo na naglalayong sa tingin namin ay pahihinain ang ahensya na ito na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong umalagwa at magpakita ng kanilang gilas. Yes. So yung inyong House Bill 8990 po yata. Yan. Yes, oo. Ito Kaporoy, talaga, ginawa ko ito kasi nakita ko yung sa IRR ng dating panukala ay dating batas ay may mga kulang. May mga kulang at maraming loophole. So, nag-file ako ng amendment para sa commission natin para mas palakasin natin ang ating komisyon kasi pinaghirapan namin ni Congressman Datol na magkaroon tayo ng sariling komisyon. So ito ngayon, bakit naman i-degrade natin? Bakit naman ilagay lang natin sa policy making? Hindi dapat. Kasi kung policy making lang, nandiyan naman yung DSWD, nandiyan naman yung NAPSI na gumawa ng policy para sa mga senior citizen. So, eto talaga, yung Commission on Senior Citizens, eto talaga ang na-create para alagaan ang mga senior citizens lang. Kasi syempre, ang DSWD, napakadaming sectors ang inaalagaan. So, doon kami nagkaisip na magkaroon tayo ng sariling komisyon para ito mismo ang mag-aalaga sa mga senior citizens lamang. Mai-focus ang pag-aalaga sa mga senior citizens lamang. So, talaga naman ito, tinutulungan ko itong ating komisyon Commission ng Senior Citizen, para lalong mapalakas at para lalong magkaroon ng budget para maka-implement na ng lahat ng programs and projects para sa senior citizen sa ikabubuti ng ating mga mahal na senior citizens. Okay po. Para lang po sa pangunawa ng ating mga tagapakinig noon. Bukod po kasi sa panukalang batas ni Congresswoman Aquino Magsaysay, ay meron pa hong isang panukalang batas, no? Na isinusulong ang isa ring party list representative natin sa Kongreso, no? Na nagsusulong ng isang batas na kung saan ay gusto niyang maging policy making body na lamang ang senior citizen, at ito yung House Bill 9552 na isinusulong ni Honorable Congressman Rodolfo Ordanes, no? At isang sentence lang yung kanyang gustong mangyari. Gawing policy making body lamang ang National Commission of Senior Citizens. At ito ay isang kababalaghan para sa karamihan ng senior citizens kung bakit biglang may pagkilos na ganito si Congressman Ordanes. Sana sa mga susunod na panahon ay maanyayahan natin siya rito para ibigay ang kanyang posisyon. Pero sa ngayon ay mas mahalagang pag-usapan natin kung paano talaga dapat palakasin ang National Commission of Senior Citizens. At yan po ang pakay ng ating kagalang-galang na congresswoman, at nabasa ko po yung kanyang panukalang batas. At marami Pero if I may say something also, kasi nabanggit mo na yung isa pang kagalang-galang nating congressman, nagtataka rin kami kasi unang-una yung itong council, itong National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council, as early as 2016, nakita na namin yung kakulangan, yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo napag-iiwanan talaga ang mga senior citizens in terms of hindi siguro ayuda kundi yung responde ng gobyerno sa problema ng mga senior citizens. So nakita namin kung gaano kadami ng mga workload
na nakaatag sa balikat ng DSWD. So, inisip namin, baka naman po pwedeng, while other sectors ay may mga sariling mga commissions, mga nakadedicate na mga opisina sa kanilang mga sectoral issues, bakit hindi ang seniors na isang napakalaking bulto ng populasyon ng ating bansa? So, that is why nilakad sinuportahan namin na magkaroon talaga ng ganitong batas na magki-create ng National Commission of Senior Citizens. So at ang party list na kinabibilangan nitong isa nating congressman, dati sila magkakasama ni Ma'am Mila sa tawag nito sa party list. Sila ang nagtrabaho na maging isang batas. So nagtataka kami bakit bigla na lang ngayon na kumbaga ay pinupull down yung isang ahensya simply because ito ay isang kumbaga ay hindi pa masyadong nagpapakita ng kalakasan. Parang just yung bang bata. Hindi mo kagagalitan ng bata just because mahina pa siyang lumakad. Kailangan tulungan. So, yun ang nakikita namin. So, instead of this time na merong move para i-downgrade ang NCSC, nakikita namin na yung House Bill ni Congresswoman Aquino is more responsive sa pangangailangan ng sektor. So, Sir Floro, kasama namin sa council, naiintindihan mo ang isang ng mga senior citizens na magkaroon talaga ng aasahang magulang, kumbaga ay opisina na tutulong talaga para ito ay palakasin. Siguro Nanay Salve, magandang pakinggan muna natin kung ano yung mga sinasaad na mga panukala ni Congresswoman Aquino Magsaysay, kasi nabasa ko yung kanyang panukala at halos lahat ng gusto niyang mangyari ay sinusuportahan ko rin, no? At gusto sinasang-ayunan ko rin. May mga ilang bagay lang na siguro ay magkapaliwanagan tayo nila Congresswoman, kasi hindi naman tayo magkakatunggali sa issue na to. Ang pakay talaga natin ay palakasin ang National Commission of Senior Citizens. Yes. So siguro ma'am, kwento niyo po kung ano yung mga mahalagang bagay na gusto niyong baguhin o palakasin sa ating ahensya. Oo, naglagay ako ng functions ng commission 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, ang dami 11, 12, 13, 14. 14 functions para talagang lahat ay ang full implementation ang NCSC sa lahat ng mga programs and projects ng ating para sa ating ikabubuti ng buhay ng ating mga senior citizens. So, babasahin ko ba isa-isa? Marami yata ito. Siguro ma'am, yung mga heading lang and then pag-usapan natin yung mga essential issues. Yes. Ensure the full implementation and uniform enforcement of laws, policies, and programs of the government pertaining to senior citizens. Develop and establish an effective monitoring and reporting system, including a complaint handling mechanism to ensure the efficient, consistent, and uniform implementation of all relevant laws, programs, and services, especially those under Republic Act Number 9994. Coordinate and evaluate the programs, projects, and activities of government agencies, especially those with responsibilities under IA number 9994 and its implementation rules and regulations. Develop an integrated and comprehensive long-term national plan for the social protection of senior citizens at all levels, including establishing
and maintaining a national database on the profiling and referral system of senior citizens. Raise a level of public awareness on the rights and welfare of senior citizens through the conduct of nationwide strategic information, education, and communication programs or campaigns. Initiate and conduct regular orientations, trainings, and other capability building programs and activities on RA 9994. Coordinate the conduct and evaluation of the Philippine Plan of Action for Senior Citizens. And establish and maintain cooperation and cooperation and consultations with local government units and national government agencies on all matters pertaining to the general welfare of senior citizens. Establish, maintain, and expand partnerships, linkages, and other networks with national, regional, and international organizations working with senior citizens to optimize resource generation, technical cooperation, and exchange, initiate consultative dialogue, special meetings, relevant fora, and symposia to support senior citizen advocacies and programs. Represent the Philippines in international functions, fora, or conferences on senior citizens. Prepare yearly accomplishment report for the Office of the President and Congress and any other concerned national government and local government units. Constitute and convene when necessary a special advisory body to be composed of such representatives from the government, non-government organizations, civil society, and the private sector as the Commission may deem appropriate to assist in the performance of its functions. Develop appropriate mechanisms and procedures for the selection and nomination of the members of the Commission for appointment by the President and perform such other actions and functions for the promotion of the welfare of senior citizens as may be directed by the President. Yun ang functions na nakalagay dito sa House Bill na inihain ko. Yes po. Alam niyo, Congresswoman, ang aming pagkaintindi, kaya gustong pag-aralan at rebisahin ang ating batas para sa Senior Citizens Commission ay dahil may paniniwala ang ilang sektor sa gobyerno, lalo na mga ibang tao sa Kongreso, pati na ang DSWD, na ito daw bagong tatag na ahensya ay walang kakayanan at mahina at walang nagawa. No? So, yun po ang naririnig namin dahilan kung bakit kailangan siyang i-reduce na lamang na gawing national policy making body. Pero katulad nyo, naniniwala kami na hindi naman siya talaga ganun kahina at nakikita natin na dapat lang talaga siyang palakasin. At lahat po ng inyong mungkahi na mga duties and functions, nakikita namin na talagang kailangan siyang palakasin at ito ay makakatulong upang mapalakas ang ahensyang ito. So, ang aming mga agam-agam ay sa mga ibang bagay na aming gustong tutukan. Ano? Kasi kung... Kaproro, gusto ko lang dugtungan yung sinasabi nila na wala namang naggawa ang NCSC, no? Intindihin naman natin, hindi naman sa wala silang nagawa. Marami rin naman silang nagawa at talagang lumalapit sila sa tao para iparamdam na meron ng mga senior citizen na komisyon na tutulong sa kanila. Kaya lang,
hindi naman natin sila masisi dahil due to lack of budget, kakulangan ng budget nila, ay talaga naman hindi naman sila makakilos ng tama at saka ng mabuti at saka hindi sila maka-implement ng mga projects and programs dahil sa kakulangan ng budget. Kaya doon tinutulungan ko sila. Nung last budget hearing, tinutulungan ko sila na magkaroon ng budget at lalo na po kinausap ko yung Secretary of Budget na bigyan tayo ng at least 17 regions na offices. Kasi ang gusto, i-cluster yung 8 regions. Gawin lang yung 17 regions, gawin lang 8 regions. Sabi ko, lalo nang hindi maka-function ang NCSC. Paano sila ng programs and projects, lalo na yung social pension kung 8 regions lang ang cluster. Ako, at least you should give us 17 regions para from there, we can work it on na ng mga programs and projects, especially yung social pension. So ngayon, yun, napagbigyan naman tayo, nabigyan na ng 17 regions ang NCSE. So from there, we can work it out kung paano tayo bababa na sa and I suggested na isama yung mga senior citizens since ito naman yung natin, na komisyon natin na dapat kasama rin ang mga senior citizens sa pagpapatakbo. So sabi ko na kung maaari, i-hire naman natin yung mga capable senior citizens pa kasi sila ang nakakaalam kung paano patakbuhin yung komisyon at kung paano alam nila ang mga senior citizen. So open naman si Chairman Frank dito sa suggestion natin. Yun. Kasi nga po, Congresswoman, binasa kasi namin yung explanatory note ng inyong susog na batas at yung susog na batas ni Congressman Ordanes. At sabi nila, gumawa daw sila ng congressional review committee at sila po ay nag-aral. Pero conclusion lang ang nabasa namin, hindi namin nabasa ang mga pinagbatayan nila ng konklusyon. Pero bagamat maski hindi namin nabasa, gusto naming debatihin ng Kongreso na hindi po totoong walang nagawa ang NCSC at hindi po totoong walang kakayanan ng NCSC. Ang dapat pong sisihin, ipagpaumanhin nyo ma'am, ay ang dapat unang sisihin dyan ng Kongreso dahil nagtayo sila ng ahensya na hindi nila binigyan ng pera. Para mong inutusang makipaglaban sa gera ang sundalo, hindi mo binigyan ng baril. No? Katulad ng sabi nyo, 2020, walang budget ang NCSC. Paano ka magpapatagbo? Nagmakaawa, binigyan ng DBM dahil sa sobrang pera, binigyan sila ng 800,000 mga kasenyors ha. Tandaan nyo ang presyong ito. Unang taon ng NCSC, 800,000. Mas mahal pa ang segunda manong kotse nyo para patagbuhin ang ahensyang ito. Second year, wala na naman budget. Nagmakaawa ulit. May naawang senador sa kanyang insertion. Ginamit yung 25 million na galing kay Senator Sani Angara. So, paano ka magpapatagbo ng ahensya na walang sariling pera? So, katatawanan po yung sinasabi nilang walang kakayanan. And then, ang liwaliwanag ng batas, RA 11350, immediately transfer all the duties and functions of DSWD pertaining to senior citizen. Ma'am, 2019 yung batas. 2024 na po tayo ngayon. Ano na ba ang nailipat ng DSWD? So, paano natin nahanapan ng output ang isang ahensya na hindi naman tinulungan? Nagkaroon sila ng, katulad ng sinabi nyo, meron silang plantilla of positions. Ang alam ko, sinadmit nila mahigit 3,000 yata. Ang binigay lang sa kanila, 240. At yan ay nakuha lamang nila nung nakaraang taon. So, paano tatagpo ang isang ahensya at hahanapan po ng performance at sasabihin mo mahina siya? Yun po yun yung unang argumento ng mga senior citizen. Pero si Nanay Salve, may dagdag lang ako kasi nakakatawa na yun lang na isang programa, yung social pension, umaabot na ng 25 billion dati pa. Ngayon ay nasa 50 billion na annually para doon sa indigent social pensions sa SOCPEN.
ikumpara mo doon sa 800,000, do you expect anything doon sa 800,000 samantalang gusto mong pahawakin ng mga programa na kakapiranggot lang ang kapirahang ibibigay mo? Ano ba yung dahilan at parang gusto mong magmagic o magmilagro, 'di ba? Nung pinahawakan sa DSWD, willing silang bigyan ng bilyon-bilyon na halagaan ng kapirahan para sa pagpapatakbo ng programa. Bakit ngayon ay masyadong tinitipid? Parang yun ang sinasabi namin na it defeats the purpose. Oo. Pero siguro, magandang pakinggan natin kung anong nagtulak kay Congresswoman na kasi kasama rin siya dun sa mga pag-uusap dun sa Kongreso at alam kong kaya siya naglabas ng susog na batas na yan para depensahan tayo. So, ma'am, siguro, kwento po. Ano ba mga pangyayari at bakit biglang lumabas yung panukala ni Ordanes? Yes, kasi nung 17th Congress, yun nga, pinaglaban namin ni Congressman Datol na magkaroon ng komisyon, no? Pero nung 18th Congress, hindi kasi ako nakaupo. So, hindi ko na nasubaybayan ang nangyayari sa NCSC. So, ngayon na nakaupo na ako, talagang yun ang una kong ipinaglaban na magkaroon sila ng pondo, magkaroon maayos natin pati plantilla, pati yung structural organization ng NCSC maayos at saka yung mga projects and programs para merong pondohan ang senior city, ang Congress. Kasi kung wala ka na maipresent sa Congress na popondohan, anong popondohan nila? Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay Chairman Frank na iayos na natin yung budget habang wala pa yung budget hearing. Para at least maayos natin lahat hanggang sa 17 regions, iayos na natin kung ano yung magiging structure noon, kung ano yung mga at saka yung mga programs and natin, projects natin, para meron pondohan ang Congress. So, yun ngayon ang ginagawa ni Chairman Frank para bago mag-budget hearing, ready na tayo sa budget natin. Yeah. Kami po sa National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council po ay palagi kami nagkikipag-coordinate kay Attorney Quijano at sa NAPSI. At sinusubaybayan po namin at kami po ay naniniwala na sila naman po ay kumikilos, no? Alam na po namin kung anong mga programa nila at nagtataka kami bakit may mga congressman na hindi alam kung anong programa ng NAPSI. Di ba nagsasubmit sila ng budget proposal? So, paano nila pinunduhan yung budget ng 2021, 2022, 2023 kung walang sinadmit sa kanila? So, meron. Ang problema po, kulang. Gaya ng sinabi nyo, kulang yung plantilla, may mas malaki pa pong kakulangan doon. Wala pong capital outlay. Saan ka magtatayo ng opisina kung wala kang capital outlay? Hindi sila binibigyan. Katawa-tawa 2024, zero ang capital outlay, tapos hahanapan mo ng output. Kongreso po may kasalanan nun. Yes, yun ay wala kasi ako noon. Hindi ako nakaupo ng 18th Congress, so hindi talaga ako nakatulong sa NCSC. Pero ngayon, hindi ako papayag na maiiwanan pa rin ang NCSC. Dapat yan magkaroon ng sapat na budget para lahat ng programs ng senior citizen ay mai-implement ng NCSC. Lalong-lalo na ang SOCPEN. So itong 2025 ay tutulong tayo para talagang magkaroon ng tamang budget ang ating komisyon para mapatakbo na ng mabuti ang komisyon natin at may patupad na, ma-implement na lahat ang programs and projects para sa ating mga senior citizen. Pero ma'am, baka po pwedeng matulungan din natin. Yes, yung DSWD, yung pagtra-transfer, may mga may mga programs and projects na rin na na-transfer.
Oo, pero yung SOCPEN hindi pa transfer. I hope by 2025 ma-transfer na lahat ang dapat i-transfer sa commission natin. Para ito na Ma'am, talaga officially- mag-implement. Lalo na, I am very positive na nandiyan dyan na yung Universal Social Pension. The more na i-ready natin ang commission natin na i-implement itong program na ito. Ma'am, officially po kasi last week ay ang nababanggit lang ni chairman sa amin na transfer na ng function o na-transfer na ng program ng DSWD ay yun pa lamang na atop. At napakaliit ng budget. It's only 1.7 Yes, 1.7 million pesos. Napakaliit. Sabi ko nga, bariyang-bariya. Yes. When they were handling the programs, ay bilyon-bilyon yung hawak nila. Pero ngayong i-transfer, parang ayaw ba nilang i-transfer ang functions? Ayaw ba nila i-transfer yung implementation o ibigay? I mean, Di ho ba, ma'am, meron silang timeline? Nagkausap kami ni Yusek Alia Di Maporo. Ang kaya naman na-delay yung pag-transfer kasi kasalanan din daw naman nila na hindi na-prepare agad yung Memorandum of Agreement. Yung parang parang pagpipirmahan nila, oo. So, ngayon at meron na yata yon. So, they're starting already to transfer ang mga So, hopefully, matransfer na yung centenarian, matransfer na yung ano pa bang mga SOCPEN. Tapos, eventually, yung SOCPEN, yung social pension, ita-transfer na rin nila. So, I'm sure Ma'am, by kasi po- 2025 matransfer na lahat. Kami po ay namamangha dahil yung batas ay may time frame na dapat within 3 years na ilipat na lahat. Tapos ngayon, bakit ngayon lang nila sasabihin na ngayon lang gagawin yung MOA? 2019 pa po yung batas. What kept them from doing their work? And why is government and the Office of the President and Congress not compelling the people in DSWD to transfer immediately? Oo, Bakit? yun, hindi. Yun, siyempre naman, nag-election, madami din naman kasing inaasikaso ang DSWD. So, let's give it to them na I'm sure naman, inaasikaso naman nila ang transfer. At inassure naman sa akin ni Yusek Di Maporo na inaayos na nila lahat para matransfer na sa NCSC lahat ng programs and projects Okay para po. sa senior citizen. So ma'am, siguro bukod dun sa mga major functions na minention ninyo, pwede ho ba natin pag-usapan yung mga key issues doon sa inyong proposed amendment? Okay. Halimbawa po kasi, ito, mahaba namin pinagtalunan sa Senior Citizen Sectoral Council at saka iba't ibang grupo ng mga senior citizen. Maganda po na gusto nyong palakasin ang NCSC, pero meron kayo dong konting paniwala na para mapabilis ito ay ibigyan natin ng oversight function yung DSWD, samantalang alam namin na nasa Office of the President na yung NCSC. So Okay. pwede ho bang malaman namin sa inyo ano ang nasa likod at the back of your mind, bakit naiisip nyo na ipagkatiwala pa rin natin yung oversight function sa DSWD? Hindi, kasi ganito yun, since bata pa, let's just say parang baby pa yung commission natin, kailangan yung mag-alalay sa atin na may maitutulong sa atin. So, ang kung bakit ko ginawang oversight ang DSWD, hindi naman sila makikialam sa pag-implement, sa function and implementation para sa NCSC, no? Kundi, they're only there as an oversight kasi ang sa akin, we can use their facilities. Pwede nating humingi muna ng opisina dito sa probinsya na ito, dito sa munisipyo na ito para lalo tayong maka-implement. Yun ang purpose ko. Kasi mas makakatulong sila sa atin kung oversight sila. But it doesn't mean na kung oversight sila ay makikialam sila sa pagpapatakbo
ng commission natin. At pati yung pondo natin, hindi sila makikialam. It's just an oversight. But then, kagaya lang sinabi ko sa inyo nung nag-meeting tayo, anyway, we will be having a meeting sa Congress, TWG. You can put your opinion there and we will see, we'll talk about it in the meeting at kung okay lang na hindi na oversight ang DSWD at ang doon na lang sila sa Office of the President, I'm open to it. Oo, basta sa Kasi po, akin, ma'am, kung ano ikagaganda ng senior citizen, ano ako? We are I very am happy, for it. ma'am, that you are open to the suggestion kasi po, ganito yung posisyon na